Praise God. At sinabi ni Jesus sa kauli-hulihan, sino man ay di makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Kapatid, narinig mo ba ang sinasabi ng Panginoon? Sino man ay di makaparoroon sa Ama, sino man di makaparoroon dun sa langit, kundi sa pamamagitan ko. Kapag ito pa naman ay hindi mo pinaniwalaan at di mo tinanggap, kawawa ka, kapatid. Kawawa ka. Sapagkat kaya nga po kami pinadadala ng Panginoon upang maligtas ang lahat ng mga taga rito, mga nagtitinda, mga namimili. Pag-uwi niyo po ng bahay, unahin niyo muna ang manalangin. Yung mga namimili, pag-uwi niyo ng bahay, manalangin po muna kayo. Humingi muna kayo ng tawad sa Panginoon sa inyong mga kasalanan at tanggapin niyo si Jesus bilang Panginoon tagapagligtas ninyo. Pag nagawa mo po yun, kapatid, mapalad ka na. At umpisa lang, mamumuhay si Jesus sa buhay mo at bibigyan ka na ng direksyon sa buhay mo. At lalo na isusuko mo pa ang lahat-lahat sa Panginoon. Mga kapatid, isuko natin lahat sa Panginoon. Mga problema natin, mga pagsubok, mga alalahanin, ibigay natin lahat sa Panginoon. Lalo na kapag tinanggap ko na siya bilang Panginoon tagapagligtas, lahat yan ay kukunin ng Panginoon. Kapag tinanggap mo na si Jesus bilang Panginoon tagapagligtas, meron ka ng gabay sa buhay mo, meron ka ng kasama araw-araw sa buhay mo. Tutulungan ka ng Panginoon araw-araw. Ganon ang nais ng Panginoon, bawat isa sa atin ay kanyang matulungan. Subalit ang iba sa atin matitigas ang ulo, napakayabang, napakapalalo, ayaw papasukin si Jesus sa buhay nila. Mga kapatid, ang Panginoong Jesus, mahal tayo. Mahal tayo ng Panginoong Jesus, subalit kailangan ka sumunod sa kanyang mga salita. Pagsisihan mo ang iyong mga kasalanan at tanggapin mo siya bilang Panginoon tagapagligtas. Gawin mo muna ang dalawang bagay na yun. Pagkatapos, masisiguro mo na ang iyong kaligtasan. Ang gagawin mo na lang, susundin ang Panginoon sa mga direksyon niya sa buhay mo. Sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay di makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Mga kapatid, mga nanay, mga tatay, mga nasa tamang edad na, ito po ay pinaparinig sa atin ng Panginoon upang tayo magsipagtalino, sapagkat kawangis tayo ng Diyos. Gusto ng Panginoon, lahat tayo ay maisama niya sa kanyang kaharian. Gusto ng Panginoon, bawat pamilya sa lugar na ito ay manahan siya sa kanya-kanyang mga tahanan. Subalit, kailangan munang gawin ng tao na tanggapin si Jesus bilang Panginoon
at tanging niyang tagapagligtas. At si Jesus ay maninirahan na sa bawat bahay sa lugar na ito. Sabi ng Lord, sabihin ko daw sa inyo mga katagang ito, sapagkat siya ay malapit nang bumalik. Unang Tesalonica 4:16. Ito po yung binabanggit na the rapture of the church. Sabi ng Panginoon, sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit. Ito po yung the rapture of the church. Ito po ay malapit nang mangyari. Sa ayaw at sa gusto natin, ito po ay mangyayari. Ang tanong, ikaw ba ay nakahanda? Ikaw ba ay makakasama sa the rapture of the church? O ikaw ay maiwan dito sa mundo ng 7 taon? Kapatid, ang requirements dito para makasama sa the rapture of the church, magsisi sa kanyang mga kasalanan, tanggapin si Jesus bilang Panginoon tagapagligtas, at ipamuhay na lang ang salita ng Diyos hanggang dumating yung araw na yun. Sabi ng Panginoon, sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit. So ang Panginoon sa araw na yun, yung rapture, bababa siya mula sa langit. Pero hindi po siya aapak dito sa lupa, doon lamang po siya sa alapaap. At lahat ng tumanggap sa Kanya bilang Panginoon tagapagligtas, mawawala po sila dito sa lupa. Ang maiiwan lamang dito sa lupa ay yung kanilang mga kasuotan. Sila po ay sasalubong sa Panginoon sa alapaap. Na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel, at may pagkakap ng Diyos. At ang mga nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na maguli. Sa araw ng rapture, makakarinig tayo ng trompeta ng Diyos, tunog ng trompeta. Hindi ba mga kapatid, sa social media, meron tayo nakikita doon, meron silang napapakinggan na tunog ng trompeta. Ibig sabihin, malapit na yung araw ng pagbabalik ng Panginoong Yesus. Ang unang bahagi ng pagbabalik ni Jesus ay yung tinatawag na rapture of the church. Jesus pababa hanggang sa ulap, at tayo, yung mga nangamatay kay Kristo, ay magsisipangon sila. Ang mga libingan ay mabubuksan, ang mga patay na Kristiyano ay muling mabubuhay. Mabibigyan sila ng glorified body o yung katawang panglangit. Sa tunog ng trompeta. At yung mga nangamatay, bubuhayin ng Panginoon. Yung mga kilala nating Kristiyanong namatay na, sila ay unang sasalubong sa Panginoon. At kung magkagayon, tayong mga bubuhay na nangatitira ay aagawin kasama nila sa mga alapaap upang salubungin ng Panginoon sa hangin, at sa ganito'y sa Panginoon tayo magpakailanman. Bakit pinabanggit sa akin ng Panginoon ang salitang ito? Sapagkat malapit nang bumalik ang Panginoong Yesus. Sa tunog ng trompeta,
mabubuksan sa tunog ng trompeta, mabubuksan ang mga libingan at yung mga Kristiyanong na mayapa na magmula ng panahon na si Jesus ay umakyat na sa langit hanggang sa panahon ngayon, silang lahat ay mga bubuhay na maguli at sasalubungin ng Panginoon sa alapaap. At pagkatapos, yung mga Kristiyano na nandito sa lupa na nangatitira, na mayroong relasyon sa Panginoong Hesus, nagsisi sa kanilang mga kasalanan, tinanggap si Jesus bilang Panginoon tagapagligtas nila, at ipinamuhay ang salita ng Diyos, sila po ay susunod sa mga binuhay ng mga patay. At sila po ay sasalubong sa Panginoon sa langit. At sabi ito, sa ganito'y sa Panginoon tayo magpakailanman. Pagkatapos pong sunduin ng Panginoon yung mga Kristiyano, nangamatay at mga buhay, bibigyan silang lahat ng glorified body, sama-sama silang papasok sa kaharian ng Ama sa langit. At doon, sa Panginoon na sila habang buhay. Samantalang dito sa lupa, pagkatapos ng araw na yon, ay magkakagulo sa lupa. Magkakaroon ng mga digmaan at ibubuhos na ng Ama ang kaparusahan ng buong buo sa lupa. Imaginin mo yun, kapatid. Ngayon, kaya hindi pa buong buo ang nararanasan nating kaparusahan, kagaya ng mga earthquake, mga volcanoes, mga tsunami, mga salot, mga iba't ibang sakit. Sapagkat nandito pa ang mga asin at ilaw, yung mga Kristiyano. Pagkatapos kunin ng Panginoong Hesus ang kanyang mga lingkod sa lupa, dito sa lupa, makakaranas ang mga tao ng kaparusahan ng Diyos. Ewan ko lang, kapatid, kung matatagalan mo yun. Yung pitong taon ng kaparusahan ng Diyos, doon ibubusa ng Diyos ang kanyang galit sa tao, sa masasamang tao na tumanggi sa Panginoong Hesus. Ibubusa ng Ama ang kaparusahan dito. Nandyan magkakaroon ng mga malalaking digmaan o nuclear war. Nandyan ang mga lindol, ang mga tsunami, ang mga pagputok ng bulkan, ang mga paglaganap ng sakit at mga salot. Yan po ay mangyayari ng buong pwersa after na makuha ng Panginoon ang kanyang mga mananampalataya sa lupa. At pagkatapos nun, maghahari si Satanas sa lupa. Doon parang sinasabi ng Panginoon, o total, tinanggihan nyo ang aking anak. Hayaan ko magharian kayo ni Satanas. Maghahari si Satanas, maghahari ang Antikristo, ang 666 sa lupa, at ang bulaang propeta. At sa buong mundo ay tatatakan ang bawat tao sa noo o sa palad, sapagkat hindi sila makabibili ng anuman kung wala silang mga tatak. Subalit kapag nagpatatak ka sa Antikristo, sa 666, wala ka ng kaligtasan, kapatid.
Kaya nga po, hanggat hindi pa dumarating yung araw na yon, ninanais ng Panginoon, maligtas na ang lahat ng mga tao. Subalit ang mga tao ay hindi nakikinig. Kaya may iwan sila sa rapture of the church o mali-left behind sila. Kaya nga po mga taga-Bulihan, nais ng Panginoon makasama kayong lahat sa the rapture of the church. Kung gagawin ninyo ang inyong bahagi, ay gagawin ng Panginoon ang kanyang bahagi din. Kaya mag-aliwan kayo sa isa't isa ng mga salitang ito. Kung meron dito mga Kristiyano na inaaliw ko po kayo at sinasabi ko sa inyo, Jesus is coming soon. Jesus is coming back. Kailangan nyo lamang po panatilihin si Kristo sa inyong mga puso. Kung meron mga Kristiyano na dito, kailangan din po kayo mag-share ng salita ng Diyos. Inuutusan kayo ng Panginoon, ibahagi si Kristo sa lahat ng mga tao. Hindi lamang po kami. Actually, lahat po ng Kristiyano ay sinasabihan ng Panginoon, go ye and preach the gospel to all people. Kaya nga po, kung si Jesus ay malapit nang bumalik, kailangan tayong magsipaghanda. At ang paghahanda na una mo dapat gawin, una, magsisi ka sa iyong mga kasalanan. Lahat ng mga kasalanan mo, pagsisihan mo na. Magmula ng 2025 o mga nakaraan pa, hanggang sa taong ito, kung meron tayong mga nagawang kasalanan, pagsisihan na po natin ito. Lahat ng mga kasalanan mo, pagsisihan mo. Sapagkat ang kabayaran nito ay kamatayan. Kapag hindi ka nagsisi sa iyong mga kasalanan, kapatid, baka maging huli na ang lahat. At pagkatapos tanggapin mo si Jesus bilang Panginoon at tanging tagapagligtas mo, kapag nagawa mo to, kapatid, masisecured na ang iyong kaligtasan. Anumang oras bumalik ang Panginoon at kunin tayo ng Panginoon at isasama niya tayo sa kanyang kaharian. Kapatid, lagi ka lang mananalangin at mag-share ka rin ng salita ng Diyos sa mga tao, una, sa iyong mga mahal sa buhay. Pangalawa, sa sino pang tao na wala pa kay Kristo, sa mga lost souls. Ang tao wala kay Kristo ay lost souls at papunta silang lahat sa impyerno. Kaya nga po, kami ay pinapadala ng Panginoon sa mga ganitong lugar na matatao upang maraming lost souls ang maligtas at makasama sa kaharian ng Panginoon. Mga taga-Bulihan, hindi sa bawat araw ay meron po kayong pagkakataon mapakinggan ang salita ng Diyos. Hanggang kapapakinggan natin ang salita ng Diyos, magpakumbaba na po tayo. Walang
walang palalo, walang mapagmataas ang papasok sa kaharian ng langit. Ang sabi ng salita ng Diyos, ang mga nagmamataas ay kanyang ipinabagsak, ang mga nagpapakumbaba ay kanyang itinataas. Kaya po magpakumbaba tayo sa Panginoon. Pag-uwi mo sa bahay, manalangin ka na agad. Umpisahan mo nang magpakumbaba sa Panginoon. Humingi ka ng tawad sa lahat ng kasalanan mo. Lahat ng kasalanan mo, ihingi mo ng tawad. At pagkatapos, tanggapin mo si Jesus bilang Panginoon at tanging tagapagligtas mo. Sapagkat ang Panginoong Jesus ay maaaring bumalik na anumang araw, anumang oras. Sapagkat siya lamang ang tagapagligtas, si Jesus Christ, wala na pong iba. Kapag hindi si Jesus Christ ang tagapagligtas mo, nagsasayang ka lang ng panahon, nagsasayang ka ng oras. Kapatid, si Jesus ay malapit nang bumalik. Si Jesus ay babalik na. Sa totoo lamang po, pwede na siyang bumalik anumang oras, anumang araw. At ang mga palatandaan ng pagbabalik ni Jesus ay nakikita na natin sa ating paligid. Kaya kapatid, kapag ikaw pa naman ay hindi naligtas, ikaw ang may kasalanan, hindi ang Panginoon. Hanggat buhay ang tao, binibigyan sila ng pagkakataon ng Panginoon na maligtas at makakilala sa Kanya. Samantalahin natin ang binibigay na pagkakataon ng Panginoon sa bawat isa sa atin, sapagkat ang bukas ay hindi mo garantiya na ikaw ay buhay pa, kapatid. Hanggang may buhay ang tao, may pagkakataon siyang maligtas. Kapag namatay na ang tao, pupunta na siya sa langit o sa impyerno. Sa langit, kapag meron siyang Panginoon na kanyang tinanggap. Sa impyerno, kapag walang Jesus na kanyang tinanggap sa buhay. Mga taga-bulihan, lalo na sa mga taga-palengke ito, mga nagtitinda, mga namimili. Ako po ay mananalangin na para sa kaligtasan. Kung hindi mo ito magawa doon sa mga namimili, gawin ko po ito sa bahay ninyo. Pag-uwi mo sa bahay, baba mo muna yung mga pinamili mo. Manalangin ka muna. Sabihin mo, Lord, napakinggan ko doon sa palengke, nangangaral ng salita mo, kailangan ko magpakumbaba sa iyo. Ngayon, Panginoon, nagpapakumbaba ko sa iyo. Inihingi ko ng tawad ang lahat ng mga kasalanan ko. Kung hindi mo kaya isa-isayin pa mga kasalanan mo, sabihin mo sa Panginoon, lahat ng kasalanan ko, Lord. Magmula nung ako'y bata pa hanggang ngayon na hindi ko pa nahingi ng tawad, patawarin ko po ang mga kasalanan ko iyon. Patawarin mo po ako, Panginoon. At pagkatapos noon, kapatid, mararamdaman mo ang kapayapaan bilang tanda na ikaw ay pinatawad na ng Panginoon at ilinis ka ng Panginoon na parang niebe. Walang hindi kayang patawarin ng Panginoon sa ating mga kasalanan.
At pagkatapos nun, tanggapin mo na si Jesus bilang Panginoon at ang imong tagapagligtas. At pagkatapos nun, lalo ka pang magkakaroon ng kagalakan bilang tanda na ikaw ay pinatawad na, ikaw ay nilinis na, ikaw ay niligtas na, at ang pangalan mo ay sinulat na sa aklat ng buhay sa langit. At pagkatapos nun, sabihin mo lang sa Panginoon, Lord, ikaw nang bahala sa akin sa mga susunod kong gagawin. Lagi ka nang manalangin, lagi ka nang magbasa ng salita ng Diyos, lagi ka nang tumalo sa lahat ng gawain ng Panginoon. Basta si Jesus ang tinataas at si Jesus ang tagapagligtas, manatili ka dyan hanggang dumating ang Panginoong Jesus. Ako po ay mananalangin na sumunod po yung sino mang gustong sumunod at maligtas. Sumunod po kayo sa panalangin. Sabihin po ninyo, Panginoong Jesus, ako po na isang makasalanan ay nagpapakumbaba sa iyong harapan. Hinihingi ko po ng kapatawaran ang lahat ng mga kasalanan ko magmula na ako'y bata pa hanggang sa kasalukuyan. Lahat po ng mga iyon, Panginoon, ay patawarin mo po. Patawarin mo po lahat ng mga kasalanan ko. Ako'y sumasampalataya na kaya mo akong patawarin at nais mo akong patawarin. At alam ko, ako'y pinatawad mo na sa mga oras na ito. Ako po ay pinatawad mo, nilinis mo. Kaya naman po, binubuksan ko ang aking puso. Tinatanggap ko si Jesus bilang Panginoon at tanging tagapagligtas ko. Salamat, Panginoon, ako din po ay niligtas mo at isinulat mo pa ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Panginoong Jesus, sinusurrender ko na rin po sa iyo ang buhay ko. Lahat ng mga plano ko, lahat ng mga motibo ko, lahat ng mga nais ko, ipinagkakatiwala ko na po sa iyo. Tulungan mo po ako sa araw-araw hanggang sa pagbabalik mo. In Jesus' name, Amen. Amen. Ako na lang po magpe-pray. Panginoon, sila na tumanggap, sila na tatanggap sa mga bahay nila pag-uwi. Panginoon, tulungan mo po sila, alalayan mo po sila sa kanilang pananampalataya, ihanap mo sila ng church na madadaluhan upang mahubog sila sa pananampalataya hanggang sa pagbabalik mo na malapit na rin po. Panginoon, yung mga naririto na tumanggap, pinatawad mo, niligtas mo. Panginoon, alalayan mo po sila sa kanilang pananampalataya. Tulungan mo sila makahanap ng mga church, O Lord, na ikaw ang itinataas upang lumaki at lumago sila sa pananampalataya upang makasama sila sa the rapture of the church. Panginoon, ikaw na po bahala sa kanila at sa kanila na nagmamatigas pa, Panginoon, ikaw ang humipo sa kanila. At bawat tahanan sa lugar na ito, sa mga nagtitinda, sa bawat tahanan nila, pumasok ka, Panginoon, papasukin ka nila sa kanilang mga buhay, sa kanilang mga tahanan, at maging mga mamimili, O Panginoon, sila din po, pumasok ka sa kanilang mga tahanan. Nasa gayon, Panginoon, ay mahanda silang lahat sa muling pagparito ng Panginoong Yesus na tunay na malapit na. Nawa, Panginoon, ang mga taga rito, mga nagtitinda, mga namimili, makasama lahat sa rapture, maligtas lahat,
at pagpalain mo po silang lahat. In the mighty name of Jesus, ito po ang aking samot dalangin. Amen. Amen. God bless po sa inyong lahat.